Habang hindi pa rin napansin ng mga ito ang ating bida sa kanilang likuran, ay nagsalita ang may takip sa mata na kung gaano ba daw talaga kaimportante ang ating bida para hulihin daw nila ito ng ganito. Alam naman daw niya na sikat ang ating bida, pero kung tama daw siya ay noon lang daw yun. Nagsalita naman ang leader nila na ito daw ay inayos ng North Korea. Ito daw ang kauna-unahang pag-aayos pagkatapos daw ng pagtigil ng putukan. At ang North Korea rin daw ang unang kumonsulta patungkol dito. Pero ang North Korea daw ay may isang kondisyon dito. Ang may code daw na 66 na ay ang pumatay daw sa ilang mga official ay ang Northern Militar na nasa ilalim ng code na 66. At ang kabuuan daw na napatay nilang official ay umabot ng 49, kaya ang North Korea ay walang pagpipilian para makuha lang daw ang panalo. Gayunpaman ang kanilang South Korea ay tinanggihan ito. Dahil sa nangyari ay ang ibang mga politiko daw ay namatay. At ang ikinagagalit pa nila ay kung bakit nagsinungaling daw ang mga ito sa kanila na namatay na ang may code na 66. Pero alam daw niya na buhay pa ito, dahil ang South Korea daw ay napakagaling magsinungaling. Kaya naiintindihan niya ba daw ito? Nagtanong naman ang kasamahan niya na kung bakit confident pa daw ang mga ito na hawakan ang isang wanted na tao. Sinagot naman niya ito na hindi daw nakakagulat na tinanong niya ito, dahil 2 beses daw ito na nangyari. Una ang pagtangka nito sa buhay ng North Supreme Leader. Nagulat naman ito sa sinabi niya na pagtangkang pagpatay sa Supreme Leader ng North Korea. Pangalawa naman daw ay ang kapanahunan pa daw nito bilang isang sundalo. Ito ay ang pagtangka nito sa buhay ng kanilang nakakataas. Dahil lamang sa gusto nitong ma-discharge, sinabihan rin siya ng kasamahan nito na huwag daw itong gumalaw, dahil naiintindihan niya daw ang gusto nitong sabihin. Pero ang ginagawa daw nito ngayon para lang daw ma-discharge ay napaka-brutal. Nagsaad naman si Sergeant Kim na nabuhay daw siya para protektahan ang bansang ito hanggang ngayon, kaya nakiusap siya na i-discharge siya nito. Gagawin rin daw niya ang lahat para makaalis sa lugar na ito, habang nakatutok pa rin ang patalim nito sa leeg ng kanilang nakakataas. Pagkatapos pinaputok ang kanyang baril, habang naiihi sa pantalon ang kanilang nakakataas ay nagsaad ito na i-discharge na daw nila ito, dahil ang tao daw na ito ay nababaliw na. Kaya gawin na daw ng mga ito ang pinag-uutos niya habang napapaiyak ito sa takot. Nagsaad naman ang kasamahan nito na kung i-discharge daw nila ito ay gagawin ba daw nito ang lahat. Dahil bago daw nila ito i-discharge ay may ipapagawa daw sila dito. Napatanong naman ang isa sa grupo ng 6 Gold of Stars na kung ano daw ang kondisyon ng mga ito para lang ma-discharge nila ang may code na 66, ito ba daw ay isa na namang assassination. Pero parang may mga nangyari pa daw na incident bago yun natapos, pagkatapos sinabihan rin ito ang kanyang kasamahan na natutulog na kung ano daw ang masasabi niya dito. Ngunit dahil sa tulog ito ay hindi ito nakasagot. Habang nagbabalak ito nagisingin ito ay hindi nito napansin ang mga lubid na nasa kanyang harapan. At nang magsasalita na rin sana ang leader ng mga ito, ay nakita nito ang ating bida habang nawawala na ng malay ang kasamahan nito. Kaya nang maintindihan niya ang sitwasyon ay pinagpawisan nito. Pagkatapos sa likuran ng mga ito ay nagsaad ang isa pang sasakyan na kung ano daw ang nangyari sa sasakyan na nasa kanilang unahan. Makikita naman natin ang kaganapan sa loob habang inaatake ng ating bida ang leader ng mga ito, pagkatapos sinunod din ito ang driver. Kaya makikita natin na hirap ang mga ito sa paghinga dahil na rin sa ginawa ng ating bida sa kanila. Nagsaad na rin ang ibang grupo ng 6 Gold of Stars na ang weirdo daw ng kinikilos ng sasakyan na nasa kanilang unahan. Dahil ito daw ay napakabilis pero gumagalaw ng hindi maayos. Kaya agad-agad na ng mga ito na kumilos dahil tawagan daw ng mga ito si Director Kang dahil sa kakaiba daw na nangyari. Nagsaad naman ang mga ito na naka-off daw ang cellphone ni Director Kang, kung ganoon daw ay gamitin daw nila ang walkie-talkie. Habang chill na nagpapahinga si Director Kang sa sasakyan ay nagtataka ito dahil sa biglaang pagtawag ng kanyang mga tauhan. Kaya sinabihan niya ang mga ito na ano daw ang problema, at huminahon lang daw ang mga ito sa pagsasalita dahil hindi niya daw ang mga ito na maintindihan. Sa kabilang banda rin ay matagumpay na nakuha ng ating bida ang pagmamaniho ng sasakyan, at kasabay na kinuha ang walkie-talkie, at nagsaad na kung naririnig ba daw siya ng mga ito. Nagulat naman si Director sa kanyang narinig mula dito dahil biglang nagbago ang boses ng kanyang tauhan.
Pagkatapos nagsaad ang ating bida na kung hindi daw siya nagkakamali ay ang kanyang anak daw ay nasa sasakyan sa isa sa mga ito. Binilin rin ng ating bida na kung gagalawin daw nila kahit nabuhok nito ay papatayin niya daw ang mga ito. Nang marinig naman ito ni Director Kang ay napatanong ito na kung sino ba daw ito, at kung ito ba daw ang may code na 66. Saad pa nito na ang mundo daw ay nagbabago daw ng todo dahil ang isang spy ay nakakapagsalita ng ganito sa isang Special Director General. Kaya ano daw ang magagawa ng ating bida sa kanila sa sitwasyon ngayon? Dahil kasalukuyan na daw silang nasa harapan ngayon ng kanilang headquarters. Habang papasok ang sasakyan ng mga ito, ay sinabihan niya ang ating bida na kung ano daw ang gagawin nito ngayon, dahil alam daw ni Director Kang na namimiss na nito ang kanyang anak. Kaya hihintayin daw niya ang ating bida kasama ang anak nito, at pumunta daw ito kaagad. Saad rin nito na huwag daw ng ating bida na kalimutan ang gagawin nitong presentasyon. Nang marinig ito ng ating bida ay mariin itong sinabihan si Director Kang na kung ganoon daw ay gagawin niya daw ang gusto nitong presentasyon, at ipapadala niya daw ito sa kanya. Nabigla naman si Director Kang sa sinabi ng ating bida mula sa kanya, kaya kaagad na nitong tinapos ang kanilang pag-uusap. Pagkatapos sinabihan ang kanyang mga tauhan na simulan na daw ng mga ito ang pagharang sa pasukan, at magdagdag rin daw ang mga ito ng security. Pagkatapos gumawa daw ang mga ito ng hadlang, nagsalita naman ang tauhan ni Director Kang sa kanyang gilid na paano naman daw ang kanilang target. Nagsaad naman si Director Kang na dalhin daw nito si Minji sa kanilang pinakababa na basement, at ilagay sa interrogation room, at titignan niya daw ito. Saad pa nito nang nasasabik na hindi na daw siya makapaghintay sa gagawin ng ating bida na presentasyon. Habang patuloy ang mga ito sa paghahanda sa pagdating ng ating bida, ay hindi na ng mga ito namamalayan na nakapasok na pala si Song Hanso, at kasalukuyan itong nagtatago sa ilalim ng sasakyan. Agad naman na pumasok si Director Kang sa kanilang basement, sinabihan niya rin ang tauhan niya na magsisimula na daw sila kaya ipasok na daw nito si Minji sa interrogation room. Pagkatapos ni Director Kang na mag-utos dito ay makikita natin na naipasok na nito si Minji sa interrogation room, at makikita natin si Director Kang na nasa itaas. Pagkatapos nagsalita ang katabi ni Director Kang na gumising na si Minji sa pagkakatulog nito. Sa sinabi nito ay kaagad naman itong nagising, pagkatapos nagpupumiglas ito dahil nalaman niya na nakatali na ang mga kamay niya. Habang tinatanong ni Minji na kung sino ang mga ito, ay sinabihan siya ng tauhan ni Director Kang na kung ito ba daw si Kim Minji. Sinagot naman ito ni Minji na kung ano daw ang sinasabi ng mga ito na siya daw si Kim Minji, nang marinig naman ito ng dalawa ay kaagad ang mga ito nagtinginan. Pasigaw ring sabi ni Minji na hindi niya daw alam kung ano ang ginagawa ng mga ito pero sa nakikita daw niya ay nagkakamali ang mga ito sa isang bagay. Tinawag naman si Minji sa kanyang pangalan ng tauhan ni Director Kang at sinabihan na alam ba daw nito kung anong klaseng tao ang tatay nito. Nagulat naman si Minji sa sinabi nito, kaya nagsaad siya na kung ano daw ang ibig sabihin nito, dahil ang alam niya daw ay ang kanyang tatay ay isa lamang ordinaryo. Tinanong niya rin ang mga ito na ano daw ang nagawa ng kanyang tatay sa mga ito. Sa tanong nito ay agad na pina-address ni Director Kang ang kanyang tauhan dahil siya na daw ang kakausap dito. Kaya agad na nitong tinawag si Minji at sinabihan nito na ang tatay daw nito ay isang spy, isang sikat na spy. At sa kasikatan daw ng tatay nito ay kahit ang ibang bansa daw ay pinagmamasdan nito, kaya ang lahat daw ng aksyon na gagawin nito ay kanilang binabantayan. Dahil kung ang tatay daw nito ay gagawa ng isang aksyon ay ang spy daw ng North Korea ay pupuntahan sila. At ang bagay daw na ito ay ikakasakit ng kanilang ulo, hindi rin daw isa o dalawa ang kasangkot sa gulo na ito. Habang binabantayan daw ang ating bida ng ilang mga politiko noong nakaraang araw, ay ang tatay daw nito ay gumawa ng aksyon kahit bawal niya itong gawin. Dahil sa loob ng 19 na taon ay biglang bumalik ang pagiging brutal nito, at ang masama daw dito ay hindi daw nila alam kung bakit ito nagbalik. At ang ginawa rin daw nitong gulo ay hindi biro. Tinanong ni Director Kang si Minji na kung alam ba daw nito ang tungkol sa Juyong Construction, dahil nakikita daw nila na parang may kaugnay ang mga ito sa pagbabalik ng ating bida sa pagiging tahimik nito, kaya sinabihan niya si Minji na kung may ginawa ba daw ito na naaalala niya. Sa sinabi ni Director Kang dito ay naaalala nito si Harry, kaya agad na niya itong sinabi kay Director Kang na may ginawa nga daw siya. Ito ay ang pakikipaglaban dito. Nagtataka namang sabi ni Director Kang dito na ano daw ibig sabihin nito sa tungkol sa isang laban,
Sinagot naman ni Minji ang katanungan ni Director Kang sa isip nito na tama daw ang narinig nito na may nakalaban siya, at ito ay isang babae na may pangalang Harry. Nang marinig naman ni Director Kang ang paliwanag nito ay napatahimik ito, at kasabay na naaalala nito ang sinabi ng ating bida sa kanila na kung gagalawin daw nila ang anak nito ay papatayin daw sila nito. Saad pa ni Director Kang na gumawa daw ng aksyon ng ating bida dahil lang daw sa problema nito sa anak niya. At ang lahat daw na ginawa nila para mahuli ang ating bida ay walang saysay. Dahil ang rason lang pala bakit ito gumalaw ay dahil lang sa away ng mga bata. Mariin rin na sinabi ni Director Kang na hindi niya daw talaga mapapatawad ang ating bida. Dahil alam daw ng ating bida kung ano daw ang mangyayari kung gumawa ito ng anumang aksyon, hindi rin daw siya makapaniwala na nangyari ito ng ganito. Habang magsasalita pa sana si Minji patungkol sa kanyang tatay, ay kaagad nang tinapos ni Director Kang ang kanilang pag-uusap. Pagkatapos kausapin ni Director Kang si Minji, ay sinabihan nito ang kanyang tauhan na sabihan daw nito ang mga nakatalagang security sa labas na kung makikita daw nila ang may code na 66 na ay barilin daw kaagad nila ito ng may kamalian. Dahil ang ating bida daw ay napakadelikado, dahil hindi daw nito kayang kontrolin ang emosyon nito, at sasabihin rin daw niya sa itaas ang mga ito. Bigla namang nahinto ang pag-uusap ng mga ito dahil may isang taong dumating, saad din ito na hinahanap daw si Director Kang ng kanilang Vice Minister. Nagsaad naman si Director Kang na sabihan daw nito ang kanilang Vice Minister na pupuntahan niya daw ito mamaya. Hindi naman pumayag ang taong inutusan ng Vice Minister sa sinabi ni Director Kang dahil sinabihan daw siya ng Vice Minister na ngayon daw siya papuntahin. Ito rin daw ay galit na galit at sa tingin niya daw ay dahil ito sa warrant. Nang marinig ito ni Director Kang ay napamura na naman ito, sinabihan niya rin ang kanyang tauhan na hintayin daw siya nito dahil babalik daw kaagad siya. Nagtataka namang tanong ni Minji sa kanyang isipan na kung ano daw ang pinag-uusapan ng mga ito. Napatanong ulit ito sa kanyang isipan na kung isa ba daw na spy ang kanyang tatay ng North Korea. At bakit rin daw na tinanong siya ni Director Kang ng kung ano-ano patungkol sa kanyang tatay, kaya ano daw ang ibig sabihin nito. Habang binabantayan pa rin ng tauhan ni Director Kang si Minji ay may makikita tayo na isang misteryosong tao sa likuran nito na sumisilip sa kanila. Napansin naman ito ni Minji kaya nagulat siya dito. Napansin rin kaagad ng bantay ni Minji ang pag-iba ng mukha niya kaya kaagad din itong napatingin sa likuran habang napatanong na kung meron ba daw na isang bagay doon. Sinabihan naman ni Minji ito na wala daw, sa sinabi naman nito ay tumahimik lang ito habang tinitigan siya ng masama nito. Napansin naman ni Minji ang titig nito sa kanya kaya pinagpawisan na lang ito, sa ilang minuto rin ay kaagad na itong lumapit sa kanya habang malakas nitong hinawakan ang mesa. Pagkatapos nagsaad ito na huwag daw na magtangka si Minji na kumuha ng ideya para tumakas. Dahil wala daw tao sa lugar na ito ang maaring tumulong sa kanya, kaya tumingin lang daw ito sa harapan ng tahimik. Tinawag rin ito sa pangalan ng katabi ni Director Kang kanina na Song Chan. Sinabihan niya ito na titingnan daw muna niya sandali ang labas, sumang-ayon naman ito sa kanyang sinabi at nagsaad pa na pumunta na daw ito para matignan na nito ang labas. Pagkatapos ginamit na nito ang kanyang card para makalabas, ngunit sa paglabas nito ay hindi nito napansin na nasa itaas lang si Song Hanso at ito rin pala ang sumilip kanina sa kanila. Palingon naman kaagad ito sa kanyang likuran, ngunit huli na ito dahil agad nang umatake si Song Hanso sa kanya. Tapos mailigpit ni Song Hanso ang bantay na yon, ay agad na itong pumasok kung nasaan si Minji. Sa pagpasok naman nito ay nagulat si Minji sa kanya. Kaya namang sabi ni Song Hanso na kung matagal ba daw na naghintay si Minji, at sinabihan niya ito na umalis na daw sila dito para makita na nito ang kanyang tatay. Habang mabilis na tumatakbo sila Song Hanso papalayo sa interrogation room, ay tinanong ni Minji si Song Hanso na kung alam ba daw nito ang daan papalabas. Sa tanong nito ay kaagad na tinakpan lang ni Song Hanso ang bibig ni Minji, dahil napansin nito ang mga security na nagbubuhat ng mga curtain. Tinapak naman ni Minji si Song Hanso, dahil nakita nito ang iba pang security na nasa kanilang harapan. Napansin rin kaagad sila sa isa sa mga ito, ngunit bago pa man ito makagawa ng anumang aksyon ay kaagad na itong inatake ni Song Hanso. Kaya nang tumama ito sa kanya ay nag-iba ang mukha nito dahil sa natamo nitong napakalakas na sipa ni Song Hanso sa kanya. Kaya tumilapo na lang ito sa iba pa niyang kasamahan, pagkatapos sinunod na rin ni Song Hanso ang mga ito. Kaya agad-agad na niyang pinakawalan ang kanyang mabibilis na sipa.
Pagkatapos matanggap ng isa sa mga ito ang mga atake ni Sung Hanso sa kanya ay kaagad itong natamba. Nang makita naman ito ni Sung Hanso ay kaagad na niyang inihanda ang kanyang pangmalakasang sipa. At ang kawawang security ay wala nang nagawa dahil nasa harapan na niya ang paa ni Sung Hanso. Sa kabilang banda makikita natin ang isang taong galit na galit dahil nasa katinoan pa ba daw ang taong pinapagalitan nito, at kung ano rin daw ang pinaggagawa nito sa labas. Makikita naman natin kung sino ang pinapagalitan nito. Ito ay walang iba kundi si Director Kang. Sinabihan rin si Director Kang nito na sinabihan niya na daw ito na kung lalabas daw ito ay huwag daw ito nagsasanhi ng gulo. Dahil alam na daw nito na siya rin daw ang maglilinis ng ginawa nitong mga gulo. Habang galit na sinasabihan nito si Director Kang, ay nagsaad lang si Director Kang na tama na daw ito at gupitan na lang daw ang kanyang sahod. Dahil ayaw daw niyang nagtrabaho siya at makatanggap ng mga utos mula dito, kaya kung gusto daw nitong gupitan ang sahod niya ay gawin na daw nito ngayon. Ilang beses na rin daw siyang nakatanggap ng tawag nito patungkol sa pagkansela sa warrant ni President Ju. Nagagalit namang sabi ng kanilang Vice Minister na ang tao daw na yun ay hindi kabilang sa hinahawakan niya. Kung tama rin daw siya ay kinidnap nito ang isang civilian, at gumawa rin daw ito ng pag-uusap dito. Kaya nagagalit niyang sinabihan si Director Kang na kung gagawa ba daw ito ng isang digmaan. Nagalit naman si Director Kang sa sinabi nitong digmaan, at nagsaad na syempre daw ito ay isang digmaan laban sa isang alamat. Sa sitwasyon nila Sung Hanso ay tinawag ni Minji si Sung Hanso habang may itinuturo si Minji sa kanilang harapan. Nakita naman sa atin kung ano ang tinuro ni Minji sa kanilang harapan. Ito ay napakadaming security. At ang grupo rin na ito ay kabilang sa A-class na tinatawag na Alpha. Kaya nang makita ni Sung Hanso ang mga ito ay kaagad na ang mga ito na tumakbo. Ngunit bigla namang may tumalon sa itaas ni Sung Hanao, at kaagad na ng mga ito na inatake si Sung Hanso habang prinotektahan nito si Minji. Kaya nang hindi niya ito naiwasan ay bahagyang nahiwa ng mga ito mukha ni Sung Hanso. Napagkamalan rin ng mga ito na si Sung Hanso ang may code na 66, dahil mayabang na mga ito na sabi na saan daw pupunta si Sung Hanso dahil wala na daw daanan sa pupuntahan nito. Akala rin daw ng isa sa mga ito na malakas si Sung Hanso dahil tinatawag daw itong alamat, at nadismaya rin daw sila sa pinakita nito. Ngunit ang hindi alam ng mga ito ay akala ng mga ito na si Sung Hanso ang ating bida.